Ito ho ay nagsalita na yung isang magaling at kilalang abogado na siguro kayo ho yung ating mga kababayan na madalas po nyo napapakinggan at ito rin po yung ginagawang basihan ng mga abogado na may kinalaman sa pagtalakay dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Yung marinig nyo yung kanilang binabanggit yung ruling na yung Francisco ruling no versus House of Representatives. Yan po yung may kinalaman sa impeachment noon ni Chief Justice Hilario Davide. So siya po ay nagsalita na at kasi madalas na binabanggit po yung Francisco ruling at na kung saan ay ito ang ginagawang basihan na mali daw ang naging desisyon ng Korte Suprema dito po sa pagdedeklara na unconstitutional yung ika-4 na impeachment complaint na inihain ng Kamara laban po kay VP Sara Duterte dyan po sa Senado. Pakinggan lang ho natin mga kababayan para po sa inyong kaalaman, ito hong si Atty. Francisco. Dito ito yung report. Suportado ng batikang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. ang desisyon ng Supreme Court kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na inihain sa Kamara. Ang ginawaan niya ng hukuman na paglalabas ng panuntunan o requirement sa impeachment proceedings ay pagwawasto lamang sa pagkakamali ng Kamara. Si Attorney Francisco ay bahagi sa makasaysayang kaso ng Francisco versus House of Representatives kaugnay ng inihaing impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide noong 2003. Dagdag pa nito, hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko o tumutuligsa sa hukuman na nagkaroon ng judicial overreach o nakialam ang kataas-taasang hukuman sa trabaho ng Kamara. Paliwanag nito ang alituntunin o rules ng House of Representatives ay saklaw ng hukuman kapag may nakitang paglabag sa konstitusyon. Ang ginawa lamang ng Supreme Court dito ay inilahad nila ng malinaw kung ano yung dapat gawin. At yan ay nasa karapatan, tungkulin at obligasyon ng Korte Suprema batay sa ating saligang batas. Wala akong nakikitang overreach. Okay, so yun ho at siguro narinig nyo rin ho mismo yung mga tumutuligsa dito po sa Korte Suprema na mali raw ang desisyon. Madalas ho natin mapakinggan, di ba? Francisco ruling. Yan po. At, di ba, siguro napapakinggan nyo rin ako, mismong yung House of Representatives, kanilang binabanggit din yan, yung Francisco ruling. Pero, ang binabanggit ho ay magkaiba ng set of facts dito ho. Yung pinakaalaman. At kasi dito ho, mga kababayan, ay parang ang sabi ho rito sinadya raw po yung yung talagang i-delay at wag isumite yung una hanggang pangatlong impeachment case kundi yung pang-apat. Ito pakinggan pa natin yung mga dagdag ho na mga paliwanag ho dyan. Importante ho ito mga kababayan na inyo pong maintindihan at dahil sa ngayon naghain na po ng motion for reconsideration ang House of Representatives na kung saan ay nais po nilang pabaliktarin ito hong kanilang naunang kaso na base ho sa mga kasaysayan, unanimous po ang decision, mukhang malabo po. Pero ito, pakinggan ho natin yung mga dagdag na mga paliwanag ni Atty. Francisco. Importante ho ito, mga kababayan. At para help us understand why the doctrine of operative fact does not apply in this case, which essentially states that even while the law or the Supreme Court declares it as null and void, the past actions done in good faith may still be considered valid. Precisely. It was not done in good faith. There was a deliberate act on the part of the House to sit on valid impeachment complaints filed by citizens and endorsed by members of the House. And worse, those who endorsed these 3 impeachment complaints filed by citizens later signed the 4th impeachment complaint. That's another technicality. You see, we would not have any problem if the House just followed strictly what is provided in the Constitution and in the Francisco ruling. Had they been in good faith, then that Francisco ruling would have been followed and
maybe by this time, Senate is already conducting a trial. But it's so hard, right, Okay. Attorney Luwing, when you're arguing Okay, so yun ho ang binabanggit ho ni Attorney Francisco na kung saan ay ito hong ginawa po ng House of Representatives ay sinadya. Parang talagang sinadya na i-delay at ipitin yung mga naunang impeachment at ipinasok nga yung pang-apat na kung saan ito po ay mali. At nagdeklara po ang Korte Suprema kasi iba ho yung nangyari sa kanyang kaso laban po o dito yung kanyang kaso sa Supreme Court. So magkaiba ho mga kababayan. So ito ho ay madalas ho na ako na ngayon ko lang napakinggan ho itong si si Attorney Francisco kasi at least ngayon lang ho siya lumutang at nagpapa-interview kasi madalas ho mabanggit yung kanyang pangalan ng kahit na sino. Francisco ruling versus House of Representatives. Ito pero sabi niya magkaiba. Ito pagpatuloy ho natin yung pahayag ni Attorney Francisco. Ito ho. things like good faith or bad faith. Faith is something intangible. And if this is procedural indeed, then how do we, argue it? Because it's something that, like it's so affected by personal biases, etc. It can be good faith or bad faith can be seen in the sequence of events. All we have to do is examine the facts. And we can see here a deliberate avoidance of the constitutional one-year bar rule. Don't violate the Constitution. That's basic. And there was a deliberate avoidance of the Francisco ruling. To make it simple, had they followed the Francisco ruling, all they had to do is that when the first impeachment complaint was filed on December 2, 2024, they should have included that in the order of business right away. The Secretary General has no discretion to sit on it. But on the contrary, based on the constitutional provision, the Secretary General is mandated to immediately refer it to the Speaker and to place it in the order of business. But it did comply. There were 10 calendar days. Session days, Sessions. sorry, 10 session days. Even if there was bad faith, let's just say it complied with what the rules say. No, says, because there were 19 days, there were 19 opportunities for the House to act on it. But what happened was that on the last day, on the 10th session day, February 5, 2025, the Secretary General included all four in the order of business, additional reference of business. And the Secretary General read the fourth impeachment complaint So are you first. saying 19 session days? Not 19 session days. 19 days that Congress House Oo was nga there. po, And it oo would have nga been- po, pero they are counting session days. No, And the it rules say would- session days too, right? Yes, order of business. But if you will notice, there is such thing as additional reference of business. In fact, these impeachment complaints were included in the additional reference of business, which were taken up outside of those 10 session days, but within 9. Okay, so yun ho, maliwanag ho mga kababayan. At least ang binabagit ho ni Attorney Francisco na kung saan ay sinasabi niya, base po sa kanyang pananaw at pananindigan na talagang tama po yung naging desisyon ng Korte Suprema at nilabag daw di umano ng House of Representatives ang itinatadhana ng ating saligang batas na one-year bar rule na kung saan ay yung unang impeachment ay hindi agad ipinatakbo o kundi ito po ay inupuan, sinadyang inupuan, i-delay, tapos yung pang-apat ang ipinasok. So yun po ang binabanggit ho ni Attorney Francisco. So tiyempong-tiyempo ito dahil sa naghain ng motion for reconsideration. Ito hong kampo ng mababang kapulungan ng Kongreso. At ito, pakinggan lang ho natin sandali itong pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa kanilang paghahain ng motion for reconsideration. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court.
This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House. Okay, so yun po ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na kung saan ay kanyang binabanggit na naghain na po sila ng motion for reconsideration. At sabi niya, hindi naman daw po ito ay defiance o pagsuway sa Korte Suprema, kundi ay nais din po nila na ibigay yung kanilang panig at yung kanilang sinasabing karapatan na kung saan ay ang mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives meron pong karapatan na mag-initiate ng impeachment. Pero sabi po ng Supreme Court sa kanilang naunang desisyon, nilabag po dahil sa inupuan, sinadyang inupuan, di umano yung unang tatlo, dapat yung una ho talaga yung December 2 na impeachment case. Kung yun ho ang pinatakbo, sabi nga ng Atty. Francisco, kung yun ho ang pinatakbo, dire-diretso na, baka ngayon nagka-trial na po sa Senado. O papatapos na rin ho yung trial, di po ba? So yun ho. Kayo ho, mga kababayan, kayo na po ang umusga, pero eto yung ako, nagulat lang ako, lumabas na rin po ito si Atty. Francisco. At least kasi lagi ho siya nababanggit ho, mga kababayan, di po ba, ng mga kung sino-sino mga sinasabing legal expert at ginagawang, di ba, yung ginagawang yung basihan, yung kanyang, yung nasabing ruling na kung siya po nanalo sa Supreme Court, di ba, yung Francisco ruling, yung sa, madalas ho natin mapakinggan. At least, nandiyan na ho siya, mga kababayan. Yun lang ho, maliwanag. At samantala, yung Senado naman ay, sabi po, ay mag-decision sila ng sarili nila. Kasi ang karamihan ho, sabi nga po ni Senator Jingoy Estrada, ay susundin po ng mayorya ng mga senador ang desisyon ng Korte Suprema. So kapag nangyari ho yan, wala na. At magiging moot and academic na ho, no? Yung motion for reconsideration ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero base po sa kasaysayan, dito po sa ating bansa, na kapag naghain po ng motion for reconsideration ang isang partido, pero ang desisyon ay unanimous, ni isa man ay walang tumutol, yun ho, base po sa kasaysayan, ay hindi po nababaliktad ang kaso. Ewan lang ho natin kung magkakaroon ng bagong kasaysayan na kung saan unanimous, nabaliktad ang kaso. So yun lang ho, mga kababayan. At ang pinag-usapan ho natin dito, maliwanag ho, yung si Atty. Francisco nagsalita na merong karapatan dahil sa nasalang din sa kanyang kaso sa Supreme Court, sabi niya po, walang nilabag. Hindi po umabuso ang Korte Suprema at tama ang naging desisyon ng Supreme Court na pagbasura at pagdedeklarang unconstitutional ito pong impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Siguro sana maunawaan din ho ito ng mga ng mga tumutuligsa at kung may question dito po sa Supreme Court, mayroon diyan mga retired justice, retired chief justice, meron ding ilang mga abogado na sinasabing sila po ay eksperto, pero pag tinignan mo ang nasa likod, background tingnan nyo, dilawan o kaya alam niyo na anti-Duterte. So dapat ho malinis po magbibigay ka ng iyong komentaryo, dapat wala kang pinapanigan na kampo, di po ba? Pero pag sinasabi mali ang Supreme Court, pero kasi nakapanig ka sa kabila, at ayaw mo kay Duterte, parang ganun ho. So hindi bias ka, di ba? So dapat ganun ho, wag na magsalita. Mga kababayan, kasi guguluhin mo lang Pilipinas di ba? Kaya mismo nga si Senator Drilon dating Senator Drilon, yun, Liberal Party yun, at talagang kilalang dilawan. Sabi niya, hindi, respeto natin ng Supreme Court para wag tayong mahantong sa constitutional crisis. Okay.